James for three. Alexis attack. Puso at lakas, sports sa Pinas. Kasama sina Coach Jojo at Coach Janet Villa. Isang mapagpalang Sabado sa inyo mga teammates. Ito po si Coach Jojo Villa ng Fellowship of Christian Athletes at ito ang programang Puso at Lakas Sports sa Pinas sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Welcome po sa ating mga teammates na madalas makinig sa atin via DWAY 104.3 FM Care Radio sa Bicol, sa DXFE 1197 The Good News Radio sa Davao Region, sa DZRK 106.3 FM Radyo Kapit Bisig sa Palawan, sa DXAS 1116 Your Community Radio sa Zamboanga, and sa DXJL 103.3 The New J in Cagayan de Oro, your positive choice. Tayo rin po ay napapakinggan via online streaming sa Facebook page natin sa Puso at Lakas Sports sa Pinas sa FEBC 702 DCAS o kaya sa febc.ph. Gusto ko lang batiin mga teammates natin na madalas makinig sa atin. Si Rosalinda de Guzman, Ray Bondo, Rose Cosoco, Rosalie Centillas, Rose Mia Cuenca, Alquinto Alquin, Gab Ferreras, si Hannah Jane and si Kyle Joshua Chan, si Baby Navisaga, si Coach Glendino Gopez, Maricar Loriaga, Nora Cabantug, Julie Padilla, and Flor de Liza Meides. Gusto ko pa rin batiin ng mga teammates natin na kaibigan natin na malapit sa ating puso na nag-birthday itong linggong ito. Si Rhea Tumampo Felix, si Jimmy Mariano, Willie Umali, Car Ramos, Rem Kailing, player ng UP, si Joey Hernandez, Isa Dignadice, Empoy Cabrera, Dan Sigua at si Tay Lagrimas. Pusong kampiyon, siya na nga, luha at galak. Mga sikreto ng marubdob na ensayo at pagtatagumpay sa larangan ng sports. Pusong kampiyon. Magandang hapon po mga teammates. Our guest is expert sa martial arts and he is here to tell us about his story, God's story in his life. Let's all welcome Coach Raymond Adokal. Yes po, good evening, good afternoon, or good day. Raymond, may tanong ako. Ano ba tong martial arts mo? Ano ba tong discipline na ikaw ang nagtuturo? Yes po, basically po, ang martial arts po na tinuturo ko is ABKA, American Bushido-Kai Karate. Affiliated po ang King Sword Martial Arts, which is the main organization po dito sa Pilipinas. So yung King Sword Martial Arts po is teaching ABKA and also Muay Thai, Wushu Sanda. So yun po yung mga tinuturo. So it's a hybrid martial arts po. So ano ba tong ABKA, di ba? ABKA, karate. Saan ba galing tong origins ng karate? So basically po, ang ABKA po is from US. So the founder of ABKA trained in Japan. He went back to the US and then he created his own system. Ang tinawag niya pong ABKA. Coach Raymond, ano ba ang pagkakaiba nitong karate compared sa taekwondo? Ano ba talaga ang, if you could tell us about the sport na karate? Ang karate po is, ang origin niya po talaga is Japan. Basically, karate po is way of the warrior. Karate po is empty hand. So way of the empty hand. So basically po ang karate po is using fist, hands, everything po, fist, hands, feet, lahat po ng parts ng katawan.
Paano ka ba na-involve dito? Ikaw ba ay loko-loko dati, bigla ka lang sabi ng magulang mo ay para tumino ka mag-karate. Ano ang story mo? Paano ka na-involve dito sa karate? Well, basically po, as young as I am before, nung bata pa po ako, gusto ko na talaga ng martial arts. But unfortunately, wala masyadong opportunity kasi lumaki pa ako sa probinsya, sa Mindanao. So wala masyadong opportunity. When I grow up, maybe 17, 18 years old, nagkaroon po ako ng chance through martial arts ministry po sa church namin. Doon po nag-start yung aking martial arts journey. Pero coach, nung kabataan ba, kasi may mga ibang kabataan gusto matuto ng martial arts para may advantage sila para sa away, no? Hindi yata tama yun, no? Ah, ikaw, yung pagpasok mo dito sa martial arts, which is karate, dahil gustong-gusto mo talaga matuto. Yes po, opo. Dahil before, nung bata ako, napapanood ko po si Bruce Lee, si Jackie Chan. So mahilig po ako sa mga action movies before, especially yung mga Asian na martial arts movies. And then, before kasi, napapanood ko sila yung mga stories nila from bullied to uh, naging mabuting tao sila yung character. So yun po. Were you bullied? Before po, yes, when I was young. Opo. Opo. And basically, ayoko nang may nakikitang binubuli din. So, yun po. Madalas po ako napapaaway dati, pero hindi po ako yung nagsisimula ng away. Ayoko lang talaga ng may inaaway. Coach, no, hindi lang karate ang tinuturo nyo, meron kayong Muay Thai, Yes po. tapos meron kayong Wushu Sanda. Can you explain sa mga nakikinig ano ba ang difference ng karate versus Muay Thai? Sa origin po muna, ang origin po ng karate is from Japan. Ang Muay Thai po is from Thailand. So, ang Muay Thai po is more on ang setup niya po if in the tournament para siyang boxing na nasa loob ng ring. Tapos Muay Thai po is using fist, elbow, knee at saka feet. So ang Muay Thai din po is called uh, fighting of the eight limbs. Okay. Using your eight limbs. Okay. Yung Muay Thai, no, nung bata ako, palabas yung blood sport. Si Van Damme. Ang kalaban na noon, I think Muay Thai, no? Kasi nasa Yes. Thailand sila, no? But ang karate naman, when I talk about nung pag pinag-usapan natin ng karate, no? Kabataan to, this was during the early 70s, no? Ang unang pumapasok sa akin si Roberto Gonzalez. Kasi doon siya sikat sa karate. Ano ba ang difference ng karate dito sa Muay Thai? Ano ba ang ginagamit ng karate and paano yung mga striking movements niya? Well, basically po sa system po namin we have a continuous fight and we also have point system. So doon po sa continuous fight, buong 2 minutes you will fight. Pero sa point system po, within 2 minutes, parang pabilisan po kung sino unang makatama. Pero basically ang ginagamit lang po na weapons ng karate usually in the tournament is fist and feet. Okay. So yun po, Hindi wala pwede pong elbow. Hindi wala pwede. pong elbow and knees. Opo, sa karate. Okay. Ano yung mga hindi ginagamit sa karate na ginagamit sa Muay Thai? Yung elbow lang po talaga ang hindi ginagamit sa karate. Well, at saka tuhod pag nasa tournament po na setup. Tingin mo ba tong karate, yung discipline of karate, will make a person more disciplined pag siya ay sumali, for example, sa inyong ABCA? Yes po, basically po ang pinopromote po namin when we teach martial arts is number one po dapat na matutunan is disiplina. So before the skills, before the techniques, we want to teach the kids or everyone
na disiplina po dapat ang unang matutunan. Coach Raymond, sa panahon ngayon, no, as compared to before, no, I'm already in my late 50s. Mas disiplinado yata ang mga atleta noon as compared ngayon. Hindi ba kayo nahihirapan? Hindi ba kayo nahihirapan when you teach the kids right now with karate? Hindi po natin may alis, very challenging din po. But fortunately may mga ways and processes po tayo na ginagawa para maturuan yung mga bata. Sa ABKA po, we teach the values as Christians. We teach Christian values sa mga bata. So we incorporate Bible stories sa pagtuturo po ng martial arts. May tawag po kami every after ng training, time with the master. So every after training po, physical training, we have spiritual training. So every after class po yan. So hindi lang physical training, but may spiritual training with the master, with Jesus Christ, no? With God himself. No? And hindi mo nagtataka yung mga enrollees, no? O kaya yung mga magulang na enroll namin yung anak namin dito para matuto ng karate, bigla na lang may Bible study. Basically, minsan po nagugulat, pero hindi naman po sila nadi-disappoint kasi mas gusto nga po nila yun eh. Mas gusto ng parents yun na merong mga Bible study every after class. Hindi lang physical training, but may spiritual training. Amen. Ano ang mga na-experience nyo? Bakit ang mga kabataan ngayon na tinuturuan nyo sa inyong gym, bakit nahihirapan silang maka-concentrate dito sa inyong martial arts? Ano ba ang tingin mo ang sanhi nito? Basically po, kasi nasa digital age na po tayo. So, number one po na challenge namin when it comes to teaching students is yung social media. So, yung focus po nila sometimes and other digital things like sa gadgets nila. So sometimes kasi lahat na pwede mong panood sa phone, nasa TV, nasa other advertisements. So yun po yung number one challenge namin. Pero sa tulong po ng Panginoon nakakakita po kami ng changes in every students that we have. So Sensei Raymond, kapansin-pansin na ang kabataan ngayon, yung kanilang attention span compared before, way back, medyo mas maikli. Ano yung mga steps na ginagawa nyo para makuha nyo yung attention ng mga bata so that they could focus? Opo. Number one po is we want the kids to be really involved in martial arts in training kasi hindi lang po kami or ako, for example, yung teacher, yung coach na nagsasalita sa harap, but we are asking questions. For example, kumusta sila, yung araw nila, kamusta yung what's good news for them sa araw, sa isang araw. And so yun po, at least may interaction po kami kahit hindi lang puro training. So in other words, may fellowship, no? May fellowship, opo. May building of relationship, hindi lang yung pagpasok sa gym, automatic panay movements na kagad, no? Panay sipa na, panay suntok. Coach Raymond, meron ka bang storya ng isang bata na talagang pinasok sa gym nyo o siya mismo nag-enroll and nakita nyo ang laking pagbabago? But before that, ano ang kwento ng bata nito nung pinasok sa inyo? Meron pong batang estudyante kami before. Now he is assisting nasa po sa class. He was paano ba sabihin? He was a Muslim. Muslim po siya, yung half lang po pala. Yung dad niya po is Muslim and yung mom niya po is a Catholic. And nakatira po siya sa lola niya.
And then nagkaroon kami ng chance po noon na mag fellowship sa school nila, because we also do that. We invite kids or students from other schools. Tapos ini-invite namin sa gym para mag-train for free. And then doon po nag-start. So he is uh, hindi naman siya totally practicing Muslim, pero may mga belief po siya na na sa Muslim. Anong nakita niyong pagbabago sa batang ito? Siya ba ay luko-luko, hindi nakikinig, or mapalaaway, and then suddenly, because of your training system, nagbago siya? Yes, yes po. Malaki po ang changes sa kanya. Before, masyadong isa sa sakit ng ulo sa organization, sa ABKA. Kuwan po 'yun, medyo makulit. Although hindi naman siya masyadong palaaway, pero medyo makulit talaga. At saka um, isa sa hindi naman siya ganun kalukulo, pero merong kalukuhan talaga siya na na ginagawa. Ang naging sistema lang namin nun is naging consistent kami in teaching him, not just in martial arts, pero in fellowship, in giving him guidance na always naka foundation sa Bible. Dito ba sa ABCA is training for free or may bayad sila, yung mga gustong matuto? Yes po, basically po we have we're partnering with commercial gyms. We're also doing it in the church. Yung setup po namin sa church is pag free po ay sinasabi namin sa buong church na free. Basta yung mga bata po is pupunta ng church doon, magti-training doon every Sunday, and magiging involved po siya sa church. So, hindi lang matututo ng skill of karate, but they would also learn more about God and Yes. the Word of God, no? Amen. How about naman, Coach Raymond, when it comes to Muay Thai? Sumisikat to ngayon because of yung mixed martial arts, no? Kamusta ang training ng mga bata? Halos parehas lang po, wala po masyadong difference yung training. Ang pinagkaiba lang po talaga is yung setup ng yung setup. Kasi yung sa Muay Thai po nasa boxing ring. Yung Muay Thai yung karate naman po is nasa mat. So parang ang difference lang po talaga is yung belt. Kasi ang karate po, ang ABKA system is meron siyang belting system. So from white belt hanggang black belt. Sa Muay Thai po, wala pong belt. Okay, so sa karate, white belt muna, then ano yung susunod? Paano yung ladder? Sige po. The first po is white belt, and then yellow belt, and then next is orange belt. Next is green belt, and then blue belt, and then purple belt, and then third brown belt, and then second brown belt, first brown belt, and then black belt. Ang haba pala. How many? Mahaba. So, for you to become a black belt, no? Ibig sabihin, pinagpawisan mo, Yes, opo. binuhusan mo ng oras, tapos you are focused to finish and get that belt. From white to black belt, no? How many years? Yung pinakamabilis. Sa akin po, I maybe took 4 to 5 years. Consistent po yun. Tuloy-tuloy po yung training. So 4 to 5 years, maybe almost 6 years. Pag sinabing tuloy-tuloy, gaano kadalas? Ang training po namin before from white belt is almost every day, 5 times a week. So yun po, naging consistent po yun kasi nagustuhan ko din yung training eh. Wala naman akong
I'm always looking forward to train. So gusto ko din po yung ginagawa ko every day. Coach Raymond, may mga magulang at mga kabataan na nakikinig sa atin. Why karate? And tingin mo, ano ang benefits nito sa mga kabataan? Basically po, any martial arts is beneficial to all students. Karate po ang pinaka advantage po is disiplina. Sa ABKA po, yun po ang pinopromote namin. To have, before the skills, before anything, disiplina po ang unang matututunan ng mga bata. And we always base our teaching in the Bible. So, lahat po ng aming trainings, we always ask, we have the guidance or the manual na may mga verses din po. Hindi po pwedeng mag-akyat ng rank yung isang estudyante hanggang hindi niya po na-memorize yung kanyang memory verse. So hindi lang physical but mental. Dahil Yes, they have to memorize that verse, no? And how about itong Wushu Sanda, no? Ang daughter ko is into Wushu, pero more on hindi yung combative. Anong tawag doon? Yung yung Taulo po, Wushu Taulo. yung Wushu Taoist. Hindi po combative yung Wushu Okay. Taulo. I-explain mo naman sa mga nakikinig ano tong Wushu Sanda. Wushu Sanda po, ang setup din po nito is para siyang mix ng karate at saka Muay Thai. Except sa Wushu Taulo po, sa Wushu Sanda wala pong elbow at saka knee. So hindi po gumagamit ng elbow and knee ang Wushu Sanda. Pero like karate, nagtuthrow po sila, take down. And then ginagawa po yung competition sa Wushu Sanda sa platform. Okay. So, ang karate ba may takedown or panay chop, panay punch, panay kick? meron din pong takedown. Basically, sa system po ng ABKA, when you reach green belt, pwede ka na pong mag-takedown. Oh. Now, bakit tingin mo ang mga bata dapat matuto ng martial arts? Kasi di ba sa mundo ngayon maraming mga bully. Do you think this would be an advantage? Advantage in the sense na hindi naman sila mag-uumpisa ng away? Opo. Yun po, kasi number one po na dahilan ng mga bata kaya sila gustong mag-learn ng martial arts kasi most of them binubuli. So maganda pong pang self-defense yung karate. But not to the point na sila po yung magsisimula. Always po namin sinasabi na when we teach you martial arts, huwag kayong magsimula ng away. Basically po, pag natuto ng martial arts, mas umiiwas na sa gulo. Bakit mas umiiwas sa gulo? Kasi po mas naiintindihan na po ng practitioner ng estudyante yung kahalagahan or yung importance ng martial arts and self-defense sa kanila, sa sarili nila. Kasi in martial arts po, when you engage in a fight, there's only two option. Isa sa inyo ang either ikaw ang masasaktan or yung kalaban mo. So mas maganda po umiwas na lang para walang masaktan. I remember watching the movie Roadhouse, no? Ang ano nun si Patrick Swayze. Bouncer siya na marunong ng karate, no? Tingin ko yun yung yung kanyang martial arts. So tinanong siya. So sabi niya, maraming beses ka na bang nanalo sa away? Alam mo, sabi niya, nobody wins in a fight. Kasi, Amen. di ba, una, ayaw mong makasakit. Second, ayaw mo naman na ikaw yung masaktan. Di ba? Mm-hmm. So, sabi nga, nung sinabi ni Patrick Swayze yun, and he was serious, sabi niya, nobody wins a fight. Kasi, in the first place, di ba, ang Panginoon lagi nga sinasabi na
let's live in peace, di ba? Amen. Yung mga Israelis, shalom, di ba? Peace be with you. Tapos ngayon, bigla tayong mai-involve sa away, no? And marami akong alam na bully. That's why they wanted martial arts. And yung binanggit mo, keywords, self-defense. Di ba? Yes. Opo. Meron ba kayong estudyante na siya naman ang naging umpisa, siya ba ang naging sanhi ng gulo? Siguro, hindi naman po. Actually, sa tagal-tagal ko po na nagtuturo, wala pa ako nabalitaan na yung estudyante po namin ang nag-umpisa ng Oo, kasi, gulo. kasi sa Karate Kid, if you watch the movie, yung original 1984, tapos nagkaroon ng rerun. Alam mo naman, syempre sa movie may bida and may kontrabida. And normally, yung mga marurunong ng martial arts, siguro may konting payabang, di ba? But in the end, yung martial arts, it was created una as a discipline. Pag sabing as a discipline, ang pinakamahirap na discipline is when not to fight. Di ba? Sometimes it's better to just walk away. Di ba? Yes, ang tinuturo po namin, ang second best self-defense is running. Umiwas po, second best self-defense. Now, since you've been a black belter, no? Na-involved ka na sa competition. Ano yung Opo. pinaka hindi magandang experience mo during a competition? Ano ba? Competition. Worst experience, hindi naman po, feel ko po hindi ako nadaya, pero ano bang pinaka-worst? Siyempre yung pinaka-worst siguro is yung natalo ka. Bukod po sa natalo ka, siyempre yung preparation mo, you prepare for it for a long time. And then maybe kasi may expectation ka naman nanalo eh. So yun lang po yung pinaka worst experience ko every time na natatalo. Pero I'm not a sore loser kasi alam ko naman po na ganun talaga eh sa buhay, minsan nananalo, minsan natatatalo. Raymond, no? Gusto ko yung binanggit mo eh. When you join a competition, syempre ang mindset mo is to win. Di ba? Yes. But before the winning, ang mindset yata nun is excellence, no? Preparation, working hard, making sure na tama yung technique, Yes. making sure na tama yung footwork, everything, no? Then, syempre, hindi mo naman kagustuhan minsan magaling rin yung kalaban, di ba? Or Opo. na-scout ka, or nagkamali ka, bigla kang in your weakness, bigla kang tinamaan, and that was the fatal blow na ma-disqualify ka or for you to lose that game, no? How were you able to bounce back? Um, Thankfully po hindi pa po ako na knockout or tinamaan ng matindi talaga sa competition. During training lang po. During training lang maraming beses po akong na-knockout, tinamaan ng suntok sa tiyan, tinamaan ng sipa sa ulo. Ang always po na tinuturo lang sa amin ni Sir Nel is you adjust every time lang na may technique ka may technique na tumama sa iyo. For example, tinamaan ka sa ulo, maybe you're not putting your guards up. If tinamaan ka naman sa tiyan, maybe you're not protecting your body. So, ganoon po. And in competition, wala pong in our always ko po ito narinig kay Sir Nel, there's no loser. Ang sa competition po, it's either you win or you learn. I like that. It's either you win or you learn. You learn, especially kung ang mindset mo is you gave your best, you Yes. did everything, yet talagang natalo lang, no? Natalo lang. Ang pinakamahirap doon yung hindi ka nag-prepare, nagbulakbol ka, and then you think na
maybe hindi siya pride to, no? Hindi na overconfidence, siguro pride na pagdating ko doon, kaya kong manalo, no? Without fully concentrating during my practices or going through the hard work, no? Coach, may time ba na you did not really prepare that much thinking that you're good and then you went into a competition? Meron po one time, meron kaming sinalihan na competition. Actually, it was a short notice na competition. So, hindi kami nakapag-prepare kasi yung kapag may competition po na kailangan naming paghandaan, usually we prepare 2 or 3 months prior the competition. But this time siguro nakapaghanda lang po kami less than a month ng competition. So halatang-halata po na hindi hindi ako 100% during that competition. So ang nangyari, natalo po. Ano naman, kasi biglaan kung saan bigla kayong nilaban sa gera, no? Siyempre, kung ano lang ang meron ka, kailangan yun yung gamitin mo, no? Coach Raymond, ano ba ang pagkakaiba ng ABCA your group, yung inyong pagtuturo ng karate as compared to other karate clubs? Ano ang main difference niyo? Basically po, ang napansin lang po namin or ang uniqueness lang po sa amin sa ABKA is we emphasize the importance of the relationship with God. So yun po yung pinaka-importante sa amin sa ABKA. Maybe in other martial arts, they focuses more on the medals or the rewards or the awards. Sa amin po, mas okay na po yung may natutunan ka in martial arts and you have a good and deeper relationship with the Lord. Bonus na po yung medals, awards, and rewards. Bakit importante na ang inyong mga estudyante ay magkaroon ng relationship with the Lord? Basically po, napaka-importante po talaga nung having a relationship with the Lord. Yun po yung foundation natin lahat as a Christian. Kasi po, without it, magiging meaningless po yun yung lahat ng ginagawa natin. Kasi parang preparation lang po yun sa competition eh. Nag-prepare ka nga sa competition pero na-disqualify ka naman. So sayang lahat ng preparation mo if you don't have the qualification or if you don't have the goal, the right goal para manalo. Yeah, gusto ko yung ginagawa nyo, no? Not only teaching the sport, but teaching about the Lord Himself, no? Amen. Dito pa naman sa John 14, no? Apart from Jesus Christ, who is, di ba, the vine, we are just the branches. God the Father is the vine dresser, no? Or the gardener. Sabi niya doon na, apart from me, we are nothing, no? Amen. If we are not attached to the vine, one day when we die, we're going to die, all of us, physically, no? But we want to live our souls. Dalawang lugar lang naman ang pupuntahan no? Yung unang lugar maganda, kasama natin ang Panginoon. Yung isang lugar, ayaw naman ng Panginoon na doon tayo mapunta, pero sa katigasan ng puso, katigasan ng ulo, we chose that path. But you make sure, kayo po, dito sa ABCA, you make sure na yung mga estudyante nyo magkakaroon ng relationship with the Lord. Amen. And hindi lang relationship, na talagang a solid relationship with the foundation of the Word, di ba? Na ito ang life itself, no?
Sabi nga ni Jesus na, I am the way, the truth, and the life. Di ba? No one comes to the Father except through me. So, Amen. when you preach God's word using karate or with karate, bonus na lang yung mga medalya. Kasi ang pinakamagandang trophy is pag nakasama natin ang Panginoon. Amen. O, ano naman yung pinakamagandang yung triumph mo? Kasi kanina kwento mo na natalo ka, feeling hindi ka naman dinaya, talagang hindi ka lang pinagpala. Ano naman yung magandang kwento mo na ikaw ay napunta sa parang langit because of this experience? Opo, as competitor po before, syempre ang pinaka goal po namin is to win. So every time po na manalo ng gold or ng first place, syempre you work hard for it and you prepare for it. Syempre masayang masaya po. Right now po as a coach and ang pinaka masayang part po ng pagiging coach is kapag nakikita nyo pong natututo yung estudyante, nakita nyo po yung progress ng estudyante, hindi lang po in martial arts but in the relationship with God. Sabi ko nga po kanina, yung estudyante namin before na one of the makukulit, ngayon po he is assisting na in class and he is also part of the worship team ng church nila. And also, magsisimula na din po siya ng martial arts ministry doon po sa church. Wow, ganda. Yun po yung isa sa mga happiness na nakikita or nararamdaman ko pag may mga ganung nangyayari. So yun po. Yes, pointing your students to Jesus, no? And then they are going to have a relationship with Jesus. Yun yung pinakamaganda, no? Everything else is a bonus, no? And as a coach, very fulfilling yun. When you are an athlete, ano yung pinakamagandang experience mo? Yun po yung ano ba, marami kasi pase. Marami. Well, ang pinaka naalala ko na lang is yung time na naging champion po ako and ang naging reward po is yung katana, sword. Okay, bakit binigyan ka ng katana? Bukod po sa naging black belt kasi in our system po, pagka naging black belt ka and you are part of the martial arts ministry na nagtuturo talaga, bibigyan ka po ng katana. Yung isang sword ko po, napanalunan ko po yun sa competition. So, I compete with different people. Meron po kaming nakalaban na foreigner din. And successfully, naging successful po ako noon, naging champion po. So, yun po yung isa sa hindi ko makalimutan. Coach Raymond, sa mga nakikinig, no, ano ba yung katana? Ano itsura nun and saan ginagamit yun? Yes po, ang katana po is the samurai sword. So yan po yung parang best friend na po ng samurai. So ginagamit po, yan po ang main weapon ng mga samurai. So gamit po yan or dinadala po yan symbolizing that you are a leader or you can handle the blade, parang maturity. So yun po. Oo, kasi tama nga, no? Yung blade or yung samurai, pag napunta nga sa isang taong disiplinado, syempre, yung mga tao, peaceful lahat, di ba? Peaceful sa isang lugar. Pero pag napunta sa isang lugar, sa isang tao na medyo hindi maganda yung kanyang puso, hindi magkakaroon ng peace, magkakaroon ng chaos. Di ba? Magkakaroon ng krimen, maraming mangyayaring hindi maganda. So ang martial arts, I believe, because of the discipline, no, yung mga tao, they will be at peace.
di ba? Hindi sila manggugulo. At saka yung mga tao, hindi rin manggugulo. Yung mga luko-luko dahil alam nila na, pag nagluko tayo, aabutin tayo ng siyam-siyam dahil nandito yung mga marurunong sa martial arts, no? Coach Raymond, do you have a favorite verse? Yes po, meron po. Actually, before I became a black belt, ito na po yung aking favorite verse. Ito po yung last words ni David kay Solomon. So, yung verse po is the First Kings 2, 2 to 3. So, dito po, ito yung last words ni Solomon ni David bago siya namatay. Ito po yung mga huling sinabi niya nung huling pagkausap nila ni Solomon, ng anak niya. Sabi ni David kay Solomon, I am about to go the way of all the earth. So mamamatay na siya. So be strong, act like a man. So this is a reminder for me every time. And observe what the Lord your God requires. Walk in obedience to him and keep his decrees and commands, his laws and regulations as written in the law of Moses. Do this so that you may prosper in all you do and wherever you go. So it's just parang short verse lang siya, pero it talks about, it's a guidance. Parang especially sa lalaki. Parang every time na you are tempted, act like a man. Paano ba kumilos ng bilang lalaki? 'Di ba? Lahat po ng character na lalaki po sa Bible, almost all of them, pag may temptation, they run away, like 'di ba? Joseph. Si Joseph, he ran away. They cry. David always cries, 'di ba? Pag may problema siya or may struggle siya na nararamdaman or na-experience. So yun po, that verse reminds me, always align me kung ano yung plan ni God for me. Ang gusto ko doon yung follow the commandments, keep his decrees, walk in his ways, no? So that you will be prosperous, no? Amen. And I think when we follow God, we follow him as we read his word, we understand, we know that God talks to us, and then hindi lang siya nababasa, dapat kailangan may application, no? And yung application dito ni David, no, was to tell his son, ni Solomon, who became the wisest man, no, di ba? Became the wisest man na do these things and hindi ka lilihis. Amen. Binabanggit mo ba yan sa mga estudyante mo? Yung verse na yun? Opo. Yes, opo. Especially po doon sa mga nire-raise namin na maging bagong generation ng leaders, especially sa guys. So, yun po yung isa sa reminder namin reminder ko to them every after class or may mga important meetings kami. Alam mo, Coach Raymond, no, may isang NBA player, no? Sikat siya, si James Worthy. Sikat siya during the 80s hanggang 90s. And nasa Hall of Fame siya, but meron siyang hindi nagawang hindi maganda, no? So, nilapitan niya yung dati niyang coach. College coach. Tapos, yung college coach niya was a Christian. Tapos, sinabihan lang siya, I know that you are a good man. I know na nagkamali ka. So, just rise up and act like a man. Sinabi sa kanya. Amen. Oo, di ba? One day, kasama naman nung player na yon, no? Siguro nadaanan niya na yung kung ano yung problema ng yon. Nanood sila. Kasama niya yung mga anak niya, no? Sa babae yung anak niya, no? So, nanood sila sa Staples Center, kung saan naglalaro yung Los Angeles Lakers. Tapos yung anak niya, tinignan yung rafters. May nakita na may isang jersey na kaapelido nila. Sabi niya, Dad, there's a player worthy.
named. There's a player, no? Ang pangalan niya, Worthy, no? Sabi niya, kaapelido natin. Alam mo, sabi niya, anak, ako yan. Diba? So, di ba? So, I think yung greatness, sometimes, kailangan lang natin ipasa. But ang ipasa natin, hindi lang greatness, yung goodness. And saan pa natin matututunan yung goodness? Sa word ng Panginoon, no? Sa Joshua 1:8, di ba? Sabi niya dito na, this word of the law, you shall meditate on it day and night. Diba? Diba? You shall meditate on it day and night so that you'll be able to do everything that is written according to it. Then it will make your ways prosperous. So, alam mo, malaking bagay na hindi lang karate ang tinuturo nyo, hindi lang Muay Thai, hindi lang Wushu Sanda, but yung Word of God. Kasi all gods, tatanda rin naman tayo kahit anong bilis natin. Hindi na tayo mabilis, di ba? Dati basketball player ako, nakakatakbo ako na mabilis. Ngayon, I'm already 57 years old, medyo mahina na yung tuhod. Di ba? Ang puso na lang at yung isipan ng malakas, pero yung katawan mahirap na, but I make sure that the Word of God is embedded and planted in my heart. Di ba? Hindi siya mawawala, no? There are times that good times, there are good, sometimes there are bad times, but we know that it is finished. The work is finished. Amen. Sa ni Jesucristo. Alam mo, may gusto kong i-share sa verse ayo, no? Sensei Raymond or Coach Raymond Adocal. Dito sa 2 Corinthians chapter 9 verse 8, sabi dito, and God is able to bless you abundantly so that in all things, at all times, having all that you need, you will abound in every good work. Coach Raymond, God has given you every spiritual blessing to be a blessing dito sa iyong mga estudyante. No? Not only will they be the best karatista, Muay Thai, or sa Wushu, but for them to have a relationship with the Lord Jesus Christ. Amen. Without Him, we are nothing. Diba? Sabi nga ni Jesus, I am the light of the world. Diba? Whoever follows me will never walk in darkness. Amen. Mga kapatid, sa ating mga nakikinig, bakit ba natin gusto mapunta sa kadiliman? Gusto natin nandun tayo sa light, di ba? Dahil maaliwalas, maganda, no? And Jesus is the light and the light of life. Kapit lang sa Kanya. Wala na, di ba? Sa Kanya lang, wala nang iba. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po si Coach Jojo Villa ng Fellowship of Christian Athletes at inyong napakinggan ang programang Puso at Lakas Sports sa Pinas sa 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng Sambayanan, miyembro ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magandang Sabado po sa inyong lahat. Thank you po, Coach Raymond. Thank you din po. Thank you po. God bless. Puso at Lakas Sports sa Pinas.